Dito naman tayo sa reklamo natin ngayon. Ibang bongga naman na kaso ito, mga kapatid. Bonggang magbunganga. Oo. Bonggang patulera. Bonggang maninira pa. Ganyan daw ang manugang na inirereklamo ng kanyang biyenan. Bakit nga ba umabot sa ganito ang kanilang gusot at may pag-asa pa bang maayos ang salpukan ng magbiyenan? Kung hindi lang ninyo alam, ang dami na po na sinirang gamit sa akin. Mula pa noon, yung panganay niya, hanggang ngayon, pag nag-aaway sila, sira lahat ang gamit ko pag hinihiram niya. Mistulang war zone area raw ang pamamahay ni Marlene kapag nagsimula na ng giyera ang inirereklamong manugang. Sa Ate Monique, mahilig po talaga manira ng gamit. Naawa nga po ako sa biyenan namin kasi yung mga naipundar niya pong gamit, nasira po dahil po kay Ate Monique pag nagwawala po sila ng asawa niya. Ayon kay Monica, pakialamera ang biyenan. War freak daw siya at wala sa katinuan kung siya ay pagsabihan at husgahan. Si Monica, kaibigan ko po yan. Kilala ko po yung kanyang pag-uugali. At saka, kaya lang ho naman siya nagkakaganyan. Gawa nung siyempre, si Nanay Marlene, ang gusto niya kasi, hiwalayan siya ng anak niya. Eh may 8 na po silang supling. Bilang magulang po, dapat ikaw ang bubuo sa pamilyang binuo ng anak mo. Ano nga ba ang kahihinatnan ng digmaan sa pagitan ni Nanay Marlene at Monica? Mananatili na lang ba silang no retreat, no surrender sa loob ng kanilang tahanan? Kung mayroon lang sanang patron ang mga biyenan, siya na yun. Kaya lang, mayroon siyang mala-Hitler na manugang. Eto na po ang nagrereklamo. Marilyn, humarap ka na. Nanay Marilyn, ano po ang problema? Nireklamo ko po ang manugang kong war freak. Maninira ng gamit. Pati yung mga anak kong natutulog, nagigising sa ingay dahil lahat ng nahawakan na binabato sa dingding. Binabato sa dingding? Bakit? Okay, war freak daw ang kanyang manugang. Bakit umiinom ba? Hindi naman po, nag-aaway sila ng anak ko. Nag-aaway sila ng asawa niya, anak mo. Doon sila nakatira sa iyo. Oo. Ngayon, gaano kalaki ang pamilya? Ilan ang anak? 8 po ang anak nila. 8! Tapos sa'yo pa nakikitira? Sa akin po nakatira, pero ang sinabi po niya, bulok ang bahay ko. Pero saan po siya? Hanggang ngayon, nasa bahay ko. Bulok? Oo, hindi, nagrereklamo pa. Nakikitira na lang, nagrereklamo pa. Ayun, naninira pa. Ano yung sinisira naman sa'yo? Mga gamit kong hiniram niya, hindi na naibalik kasi sira. Tulad ng? Tulad ng gamit sa pambahay. Oo. Sinisira po niya. Bakit? Baka may topak? Baka may sira ang ulo? Ward freak po siya. Pag nag-aaway sila ng asawa niya, binabato po niya. Pero may mga hanap buhay na ba yung mga anak ninyo? Meron po. Meron naman. Itong manugang mong pasaway, Mayroon po. anong trabaho niya? Sa ano po siya, factory. Kinumpronta mo na yung manugang mo. Pinagsabihan ko na po siya magpatingin sa doktor. Oh. Kasi hindi na niya mapigilan yung galit niya. Kung ano pong mahawakan niya, binabato po niya. O, kita mo na? Hindi ba kasi hindi na normal? Kasi yung galit, lahat naman nagagalit. Pero ito araw-araw? Araw-araw po, madalas araw-araw. Ano naman nasabi ng anak mo? Ba't di niya masawa yung asawa niya? Sila pinagsasabihan naman po niya, yung talagang matapang po yung asawa niya. Mabuti hindi kayo sinasaktan. Umabot na po ng time na sasaktan niya ako, gumit na naman po yung anak ko. Gumit na lang yung anak mo. Ilang taon na ba itong manugang mo na ito? 30 years old. 30 years old? Ay, nako, ewan ko ba. Okay.